Chapter 4. Tumalikod si Fred na may iniwang pagbabanta sa kanilang dalawa. "Are you okay?" he asked at tiningnan ang kanyang braso at medyo namumula ito. "It's okay, wag mo akong alalahanin." Oh my God! Galit na sigaw ni TJ at buti na lang nakaiwas silang dalawa sapagat muntikan silang sagasaan ni Fred. "Okay," halos magkasabay nilang tanong sa isa't isa. Hindi ako makapaniwala na ganun klaseng tao pala si Fred. Buti na lang kamo na hindi siya sinagot. Oo, tama ka. Sang-ayon niya hanggang sa nakauwi sila sa bahay at agad binigay ni TJ sa inaanakuha nilang address. Sa oras ding iyon ay tumawag si Doña Marites sa detective at kanyang binigay ang nakuha nilang address. Samantala, nagtungo naman si Arlisa sa bangko upang mag-withdraw dahil kailangan niya ng perang pandagdag sa pinapatayuin niyang malaking bahay. Ang perang iyon ay inilihim niya kay Rendel sa pag-aalala na baka magtanong ang asawa. Ano nangyari? Gulat at nagtataka si Arlisa sapagkat nag-e-error ang ATM at hindi na to nilabas ang machine. Halos sirain na niya to sa kakapalo, mailabas lang ang kanyang ATM. Bisit, bakit ngayon pa? Pinaklose yata ni TJ ang bank account ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Ang bobo mo Arlisa, bakit hindi mo na lang inilipat ang pera? Paano na to ngayon? Galit niyang pagmumura sa kanyang sarili. Napaupo siya sa gilid ng ATM machine at nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Ang bobo mo Arlisa, ang popo mo. Hindi pa rin to makamove on. Kinabukasan ng umaga, dumating ang detective sa bahay ni Doña Marites at kasalukuyan na magkaharap silang apat sa sala. Good news? Panimula ng detective. Anong good news, detective? Tanong agad ni TJ. Sir, ayon sa napagtanungan, ikinasal na si Arlisa magto 2 years ago sa nagngangalan na Rendel Cristobal. Paano kinasal? Mama, pwede ba yung ikasal ka ng 2 beses? Nagugulan tanong ni TJ. Hindi pwede yun. Maliban lang kung annulled ka sa una mong asawa o namatay ang iyong asawa. Talagang niloloko ka lang niya. Pineperahan ka lang ni Arlisa. Ano pang nalalaman mo, detective? Nakausap ko rin mismo ang kanyang ina. May kakambal raw si Arlisa, ngunit namatay ito sa isang aksidente. Sumabog daw ang bus sa kanilang sinasakyan nun at kasama ang kanyang asawa na siyang may hawak sa isa nilang anak. Paglalahad ng detective. Ano raw ang pangalan ng kakambal ni Arlisa? Kinakabahan naman na tanong ni Alaysa. Dahil ayon sa kwento ng kanyang mga magulang ay nakuha siya sa bus na hawak ng isang lalaking walang malay. Alaysa Nova ang pangalan ng kanyang kakambal. Tugon nito. Holy God! Bulala si TJ sabay tingin niya kay Alaysa. Bakit anak? Pagtatakang tanong ng kanyang ina. Biglang napaiyak si Alaysa dahil baka nga kakambal niya ang asawa ni TJ. Kung totoo, kakambal mo si Arlisa. Ang ibig sabihin, ikaw ang aking legal na asawa at pangalan mo ang kanyang ginagamit. Kaya malayo siyang nagpakasal sa iba. Pahayag niya. What do you mean, son? Nagugulan tanong naman ni Doña Marites. Bakit mo nasabi yan, TJ? Malungkot ang tanungan naman ni Alaysa na may konting pagkalito. Sandali. Tumayo to at nagtungo sa kanyang kwarto. Na makabalik ay bitbit na niya ang kanyang marriage contract. Tingnan mo tong marriage contract namin, mama. Kaya siguro malaya siya nakapagpakasal sa ibang lalaki dahil ginamit niya ang pangalan ng kanyang kakambal. Oh my God! Siya ka naging reaksyon ni Doña Marites. Nang mabasa niya ang papel na hawak, inabot niya to kay Alaysa at binasa naman niya. Ang sama-sama pala niya. Nagawa niyang manloko ng tao. Nagawa niyang gamitin ang pangalan ng sariling kapatid dahil lang sa pera. Gusto ko malaman ng totoo sa aming dalawa. Gusto ko malaman kung kakambal nga kami. Nakaramdam ng galit si Alaysa para kay Arlisa. At hindi niya to mapatawad kung totoo nga magkakambal sila. I'm sure 100% na magkakambal kayo ng tanging pagkaiba sa inyo ay ang inyong mga mata. Mrs. Cliff said. Detective, pwede bang malaman ang address ang sinabi mong ina ni Arlisa? Pakiusap ni Ali. Sandali, naguguluhan ako. Kaano-ano mo si Arlisa? Tanong ng detective dahil wala itong ideya sa dalawang babae. Ako si Alaysa. Ang napagkamalaan ni TJ na kanyang asawa na si Arlisa. Paliwanag niya rito.
Ito si Arlisa. Sabi ni TJ at kinuha niya ang larawan nilang mag-asawa sa loob ng kanyang wallet at inabot niya sa detective. Iisang mukha lang kayo, ma'am? Ang ibig sabihin hindi ka nasama sa basta sumabog. Gulat na tanong sa kanya. Ang sabi ng mga umupon sa akin, na aksidente ang bus sa kanilang sinasakyan noon. Pababa na sana sila nang marinig nilang iyak ng isang sanggol. Hinanap nila yon at nakita nila ako na yakap ng isang lalaki. Sa tanto nila patay na ito. Kinuha nila ako at hinanap ang aking tunay na ina. Ngunit hindi nila to nahagilap. Dahil wala naghanap sa sanggol, kaya nagpasya sila na ampunin na lang ako. Alaysa ang pinangalan nila sa akin dahil yun daw ang nakatatak sa lampi na ginamit sa akin. Mahabang kwento ni Alaysa. Kung ganun, mas mabuti siguro na puntahan natin ang walang hiyang Arlisa na yan. Galit na galit si Mrs. Cliff. Huwag mama, hayaan natin siya mismong pupunta dito. Ipapaluhod ko siya sa ating harapan. Galit na banta naman ni TJ. San, sobra-sobra ang saya ng aking nararamdaman ngayon. Sad ng ina nito. Why mama? Siyempre dahil hindi siya ang tunay mong asawa. At ito si Alaysa ang legal mong asawa. Kayo nga ni Arlisa ang kinasal sa mata ng mga tao at sa Diyos. Ngunit sa legal na kasulatan, si Alaysa ang tunay mong asawa. Paliwanag nito. Tama ka, Doña Marites. Walang laban at wala siyang makukuha sa iyo, Sir Cliff. Pagsangay naman ang detective. TJ, nakakasiguro ka ba na anak mo si Carla? Biglang tanong naman ni Alaysa. Natahimik silang tatlo sa tanong na iyon at apektado si TJ sa lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni TJ sa kanya. Pinagdududahan mo ba ang apo ko? Seryoso naman tanong niya. Oo, Doña Marites. Hindi ba TJ, ang sabi mo sa akin na ayaw pa ni Arlisa na mabuntis? Pagkatapos ng magbakasyon sa probinsya, nabuntis na siya sa kanyang pagbalik. Wala naman sigurong masama kung alamin mo yun. Ipatest mo si Carla. Ang sa akin ay suggestion lang, TJ. She's right. Agree ako sa mungkahi ni Ali. Son? May punto ang sinabi niya sa sir. Baka ginagamit rin ni Arlisa ang bata. Anong detective? No! Imposible yan. Anak ko ang bata. Paano ka nakasigurado? Ging dalawa pala kayo na kanyang asawa. Hindi nakasagot si TJ at nakaramdam to ng sobrang sakit sa kanyang puso. At takot siya sa maaring magiging resulta. Kung papayag siyang ipa-DNA test ng kanyang anak, lalo na't mahal na mahal niya ito. Ngunit tama sila dahil minsan na siyang ginamit ni Arlisa. Biglang pumatak ang kanyang mga luha at sobrang siyang nasaktan sa kanyang nalalaman. Ang sobrang pagmamahal niya kay Arlisa ay unti-unting napapalitan ng sobrang pagkamuhi. Sige detective, papayag ako na ipa-DNA test natin ng bata. Tama ang desisyon mong yan sir. Dadaling ko na lang ang sample niyo at sa iyong anak. Gagawa na lang ako ng paraan para makakuha ng sample kay Arlisa at kay Rendel. Masakit ang loob ni TJ at kinabahan habang kumuha siya ng hibla sa buhok ng kanyang anak. Nang makaalis ang detective, agad naman nag-isip si Alaysa kung anong dapat nang gawin upang makilala niya ang tunay na mga magulang na hindi malalaman ni Arlisa. Samahan mo ako, Alisa. Yaya ni Doña Marites. Saan po tayo pupunta, Doña Marites? Saan pa? Susugurin natin ang demonyitang Arlisa na yon. Gusto ko siyang ilang paso sa lupa. Walang hiya siya. She's a gold digger. Pinagsamantalahan niya ang pagmamahal ng aking anak. Galit na galit itong pahayag. Doña Marites, wag muna. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Kailangan dahan-dahan lang tayo. Gusto ko muna makilala ang kanyang ina na hindi niya nalalaman. Gusto ko magkaharap sila ng aking mga magulang. TJ, okay lang ba kung dito natin sila ipagharap? Para din ipagtapat mo sa kanya ang totoong ginawa ng kanyang anak. Mungkahin ni Ali. Mas maganda niyang naisip mo, Ali. Mama, tawagan mo si detective. Tutusan mo siya na gumawa ng paraan upang maisama niya dito ang magulang ni Alaysa. Utos niya sa ina. TJ, baka pwedeng umuwi mo na ako sa aming probinsya. Gusto kong kamustahin ang aking pamilya para na rin masabi ko sa kanila na malapit ko na makilala ang tunay kong mga magulang. Pwede, pero kasama ako. Wala namang problema sa akin, isama na rin natin si Carla. Pwede bang bukas? Okay, ilang oras bang biyahe papunta doon? Mga 5 oras.
Okay, magdala na lang tayo ng sasakyan para hindi ka mabinat. Salamat, TJ. Mama, balitaan mo agad kami kung merong update si Detective. Bilin niya sa ina. Okay, son. Ali, magpahinga tayo ng maaga para may lakas tayo bukas. At tumayo na ito. Pumasok sila sa kwarto at inilalayan siya ni TJ. Kasalukuyan silang dalawang nakahiga sa kama at kapwa na lumilipad ang kanilang mga isip at parehong hindi makapaniwala sa nangyayari. TJ, sambit ni Alaysa sa katabi. Yes. Tugon nito at nanatili pa rin nakatingin sa kisame. Ang gulo na pangyayari, no? Tila isang pelikula ang nagaganap ngayon. Biruin mo, iba ang iyong pinakasalan, ngunit ako ang asawa mo sa papel. Oo nga eh. Sobrang sakit, Ali. Niloloko ako ng babaeng minahal ko ng sobra-sobra. Nang isa kong kinatatakutan ngayon, kung anong magiging resulta ng DNA test. Baka hindi ko kakayanin yun. Pahayag ni TJ sabay patak ng kanyang mga luha. Lumapit si Ali sa kanya at pinunasan ng kanyang luha sa pisngi. Hayaan mo, TJ. Ako ang legal mong asawa sa papel at pangako hindi ko gagawin ng ginawa ni Arlisa sa iyo. Tutulungan kitang magkaroon ng hustisya para sa iyo. Kung marami man siyang pagkukulang sa iyo, hayaan mong pupunan ko to. Kung sinaktan ka man niya, hayaan mo ako ang gagamot sa mga sugat na kanyang nilikha. Magsisisi siya na tinalikuran ka niya. Salamat, Ali. Anya rito sa bayakap sa kanya. Kinabukasan ay maaga nga silang umalis para hindi masyadong traffic sa kalsada. Magkatabi silang dalawa sa harapan at si Carla nasa likuran at mahimbing na mahimbing pa ang tulog nito. Bandang alas 9 dumating sila sa probinsya. Gulat ang reaksyon ng kanyang mga magulang na may kasama siyang lalaki at sanggol. Diyos ko, salamat at magaling ka na. Sabi ng kanyang ina at agad siyang niyakap. Kumusta naman ang sugat mo, anak? Nag-alala kami ng husto ng ama mo. Pahayag ng kanyang ama at napaluha ito. Okay na ako, Papa. Huwag ka nang umag-alala kasi konting-konti na lang tuloy na akong gagaling. Siya pala si TJ, asawa ko at si Carla, anak ko sa papel. Pakilala na Alaysa sa kanila. Tulala naman ang kanyang mga magulang at nagkatingin na sa isa't isa. Huwag mo nga kaming paglololokohin ng papa mo, Ali. Seryosong saad ng kanyang ina. Sino ba nagloloko, Mama? Nagsasabi ako ng totoo. Asawa ko siya sa papel. Mas lalong nalilito ang dalawang may edad. Gusto namang mapatawa ni TJ ngunit nagpipigil lang ito. Nang makapasok na sila sa loob ay umupo muna sila sa sala. Doon kinuwento nila ang buong pangyayari. Pinakita rin nila ang larawan ni Arlisa. Anak, magkamukha kayo. Totoo ba to? Halos hindi pa rin makapaniwala ang kanyang mga magulang. Pero ang sama naman niya, anak. Nanloko siya ng ibang tao at nagpakasal sa dalawang lalaki. Anong klaseng babae ba siya? Siguro kung nagiging anak ko to, baka hindi lang pagkalbo magagawa ko sa kanya. Wika ng kanyang ama. Malakas ang katob ko, Papa, na hindi alam ng kanyang ina ang ginagawa niya. Sabi ni Alaysa. Balak pa sana nila na mamalagi ng ilang araw. Ngunit kinabukasan ay tumawag si Doña Marita sa anak at sinabi na paparating ang tunay na ina ni Alaysa. Sapagkat sinabi ng detective na buhay ang kanyang isang anak. Kaya sumama to at bili ng detective na ilihim muna ang lahat. Agad silang bumalik sa Maynila para maharap ang tunay niyang ina. Isinama ni Ali ang mga taong nagpapalaki sa kanya para ito o magpapatunay kung magkakambal ba talaga sila. Naunang dumating ang tunay na ina, si Alaysa kasama si detective at kasalukuyan sila nakaupo sa sala. Walang kaalam-alam ay inosenteng matanda na sa mismong araw na iyon ay matatagpuan niyang isang anak na ang inaakala niyang patay na. Bumukas ang pinto at ang unang pumasok ay si TJ. Napalingon naman ng ina ni Alaysa sa mga bagong dating. Nang makita niya si Alaysa ay agad siyang tumayo sapagkat nagtataka siya kung bakit nandun rin ang anak. Alysa, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Rendel? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi sumagot si Alaysa at napatitig ito sa babae. Nakaramdam naman siya ng tinawag na lakas ng dugo. Nagtaka si Ednalyn kung bakit hindi ito sumasagot at ang lahat ng bagong dating inakatitig lang sa kanya. Hindi po ako si Alysa. Alaysa ang pangalan ko. Pahayag niya. Si Ednalyn naman na hindi nakapagsalita sa kanyang narinig at napatitig to ng gusto sa kanya.
Alaysa? At biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ikaw ba talaga yan? Halos hindi makapaniwala niyang tanong at nangangatal ng kanyang boses. Hindi maintindihan ni Ednaline ang kanyang nararamdaman na tila naninikip ang kanyang dibdib at pumatak ang kanyang mga luha habang dahan-dahan siyang lumapit sa kinatatayuan ni Alaysa. May palatandaan ka ba sa anak mong isa? Nanginginig ang boses ni Alaysa habang nagtatanong. Gusto niyang makasigurado na siya nga ang kanyang tunay na ina. Meron. Sagot agad ni Ginang Ednaline at pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang kanyang palad. Ano pong palatandaan niyo? Tanong ulit ni Ali. Meron siyang balat sa kanyang pusod na bahagi. Malimanin niyang tugon. Nagkatingin na naman ang kinalakihang mga magulang ni Ali sapagkat merong balat siya na tulad ng sinabi ni Ednaline. Ikaw nga ang tunay kong ina. Garagal na sabi ni Alaysa at agad bumaha sa kanyang pisngi ang mga luha nito. Anak, buhay ka! Tuloy na pahagulol si Aling Ednaline. Mama! Tanging nasambit niya at yakap sabay halik sa babaeng tunay na nagluwal sa kanya. Diyos ko, salamat! Dahil buhay ang isa kong anak. Hindi ko ito inaasahan. Buong akala ko'y wala ka na. Salamat sa Diyos! Alaysa, anak ko! Ulit-ulit itong sabit at sinabayan ng malakas na hagulhol ni Ednaline. Sobrang higpit ng yakap ng kanyang ginawa sa bunsong anak na parang ayaw na niyang mawali sa kanyang bisig. Lahat na nakasaksi sa eksenang iyon ay hindi maiwasan hindi mapaluha. Dalawang awa sila kay Aling Ednaline. Simpleng-simple lang ang pananabit nito na banaag ang kahirapan sa buhay. Sila pala nakaampun sa akin. Pagpapakilala niya sa kanyang kinalaki ng mga magulang. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran sa pagpapalaki sa anak ko. Puno-puno na pagkakapakumbaba ng pahayag at lubot ito sa mag-asawa. Diyos ko, wag mong gawin yan. Mula na si Jamila at inalalayan si Ednaline upang makatayo at tumulong rin si Arnel. Umupo kayo, alok ni Doña Marites. Awang-awa sa Alaysa sa kanyang tunay na ina. Na makita niya to na lumuhod, ramdam niya na mabuting tao to. Sa tanto niya ay walang kaalam-alam ito sa ginagawa ni Alyssa. Sa tingin niya, inagmana ang kanyang ugali rito. Paano nagpunta sa inyo ang aking anak? Tanong ni Ednaline sa mag-asawa at hilam pa rin sa luha ang mga mata. Nakuha namin si Alyssa sa bus. Huli kaming nakalabas at narinig namin ng iyak niya. Yakap-yakap siya na isang lalaki na walang malay. Gusto namin sana siyang tulungan kaso wala ng oras. Tamang-tama lang ang paglayo namin at sumabog ito. Kwento ni Arnel. Kawawa ang asawa ko. Hindi siya nakaligtas. Yung lang pinagamit ni Alyssa. May panghalan yun. Ang asawa ko mismo nagtahi nun para daw hindi magkapalit ang magkakambal. Kwento ni Ednaline. Nung nakuha namin si Alyssa ay dinala namin siya sa ospital para mapasuri at naghihintay rin kami na may maghahanap sa kanya. Hanggang sa naisipan na lang namin ang ampunin siya. Ikakasal pa lang kami ni Arnel noong nangyari ang aksidente at wala pa kaming anak noong panahong iyon. Ito ang lampi ni Alyssa. Nakita namin ang kanyang pangalan kaya ito na ang aming ginamit sa kanya. Bata pa lang si Alyssa. Sinabi na namin sa kanya na isa lang namin siyang ampon. Pero minahal namin siya na parang tunay na anak. Mabait si Alyssa, masunod din na bata at maalaga, kaya mas minahal namin siya. Mahabang kwento ni Jamila. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko siya babawiin sa inyo. Masaya na ako ngayon na nalaman kong buhay siya at nakita ko siya. Harap-harapan at nayakap. Anak, patawarin mo ako kung hindi kita hinanap. Akala ko kasi patay ka na at kasama mo ang papa mo. Aniya sabay punas sa mga luha. Mama, huwag kayong humingi ng tawad. Wala po kayong kasalanan at hindi mo naman ginusto na maaksidente ang bus. Masaya ako ngayon dahil buhay pa ang aking ina at nakilala ko ngayon. Tugon ni Alyssa at muling niyakap ang ina. Alam mo anak, magkamukha kayo nakakambal mo. Arlisa ang kanyang pangalan. Sabi ng ina at nanatili patong nakayakap. Siya ba ang iyong asawa anak? Inosenteng tanong ni Ednaline matapos maghiwalay ang mag-ina sa kanilang yakapan. Ma, asawa ko siya sa papel. Pero si Alyssa ang kanyang pinakasalan. Anong ibig mong sabihin?
Hindi ko maintindihan. Naguguluhan tanong ni Ednaline. Ma'am, ako po si TJ. Nagkakilala kami ni Arlisa dito sa Maynila. Minahal ko siya ng sobra. At sa maikling panahon ng aming relasyon ay nagpakasal kaagad kami. Gusto ko noon na nandito ka sana sa kasal namin. Ngunit ang sabi niya hindi ka raw pwede. Sapagat may sakit ka. May-ari ng apartment ng pinatayo niyang nanay. Sa Elisa ang pinakasalan ko sa simbahan. Subalit ang pangalan ni Alaisa ang ginamit niya. Akala ko nagkamali siya sa paglagay. Nang tanungin ko siya, ang sabi niya, Alaisa daw ang totoong pangalan niya at hindi Arlisa. 1 month ago after wedding inigpaalam siya sa akin na umuwi ng probinsya. Dahil hospital ka raw. Gusto ko siyang samahan pero ayaw niya. Binigyan ko siya ng kalahating milyon para may magamit sa hospital at panggamot mo. Mahabang kwento ni TJ. Biglang humagulol si Aling Ednaline at nasaktan sa kwento ni TJ. Hindi naman ako nagkasakit ng maluba. Hindi rin ako na hospital. Bakit ginagamit niya ako sa kanyang kawalang hiyaan? Niyakap niya Alaisa ang tunay niyang ina at tawang-awa siya rito. Biglang sumibol sa kanyang puso ang galit para sa kanyang kakambal. Hindi niya matanggap na pati ang sarili nitong ina ay ginagamit pa niya. Ma'am, may anak kami ni Arlisa. Magdadalawang taon na. Ilang buwan pa lang ang bata nang iwan niya kami. Humingi siya ng pera sa akin noon at binigyan ko siya ng 4 na milyon. Dahil may bibilhin daw siyang lupa. Yun pala, plano lang niya na magpagperahan ako. Napapuna si TJ sa kanyang mga mata. Pati ang pangalan ni Alaisa ginamit niya para malaya siyang magpakapagpakasal sa kanyang nobyo na si Rendel. Hindi ko alam yan. Hiyang-hiya ako sa kanyang ginagawa. Hindi ako nagkulang ng pangaral sa kanya. Hindi ko alam na magagawa niya yon. Ang sabi niya noon, pinadala siya ng kanyang boss sa Malaysia at 2 taon siya doon. Pahayag ni Ednaline at patuloy pa rin ang paghagulhol. At maya-maya pa ay biglang napahawak siya sa kanyang dibdib na tila hindi makahinga. Diyos ko! Bulala si Jamila nang makita niya ang biglang pamumutla ni Ednaline. Mama, bakit? Pag-aalalang tanong ni Alaisa. Hindi ako makahinga. Putol-putol niyang tugon. TJ, dalhin natin siya sa ospital, please. Tarantang sabi ni Alaisa. Agad namang binuhat ni TJ at ni Arnel si Ednaline at sinakay sa likod ng kotse. Sumakay naman si Alaisa sa likod at niyakap ang tunay niyang ina. Mama, pupunta tayo sa ospital, okay? Huwag kang pumikit. Huwag mo muna akong iwan. Gusto pa kitang makasama. Kailangan ko pa ang iyong kalinga, mama. TJ, please, pakibilisan. Mahagulhol niyang sabi at walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha habang yakap-yakap niya ang sariling ina. Calm down, Alice. You will be fine. Dahil sa kanyang pagkataranta, hindi na nakapagpaalam si Alice sa kanyang nalakihang mga magulang dahil nagmadali ito sa kalagayan ng kanyang tunay na ina. Hanggang sa makarating sila ng ospital at agad na isugod sa emergency room si Ednaline at kasalukay na itong ginagamot ng doktor. Dok, kumusta ang mama ko? Tanong ni Ali na makalabas ang doktor. Nagkaroon siya ng mild stroke. Buti na lang nadala niyo siya agad. Kailangan mo na siyang mamalagi nito para maobserbahan ng pasyente. Paliwanag ng doktor. Thank you, Doc. TJ said. Hanggang sa may lipat si Ednaline sa pribadong kwarto. Nang magising ito ay pangalan ni Alaisa ang kanyang sinasampit. Alaisa? Ali? Paulit-ulit niyang tawag sa bunsong anak. Ma, nandito lang ako at hindi kita iiwan. Babantayan po kita. Pagaling ka agad ha. Tugon niya at hinaplos-saplos ang buhok nito. Anong nangyari? Tanong niya sa mahinang boses. Bigla ka inatake at nagkaroon ka ng mild stroke. Gusto mo ba na ipaalam mo to kay Arlisa? Huwag. Huwag mong ipaalam sa kanya. Tapusin niyo muna ang investigasyon sa kanya. Mas mabuting hindi muna niya alam na buhay ka at magkasama na tayo. Hindi ko matanggap ang ginawa niya, Alaisa. Hindi ko siya pinalaki para manloko na ibang tao ng dahil lang sa pera. Kung ipapakulong niyo siya, gawin niyo. Kung yun ang magiging kabayaran sa mga ginagawa niya. Pahayag na kanyang ina at umagos na naman ang mga luha nito. Magpahinga ka muna, mama. Huwag mo munang isipin ng problema. Para gumaling ka agad. At kapag magaling ka na, doon tayo uuwi sa apartment ko. Doon kayo sa bahay uuwi. Asawa kita. Alaisa, at nangako ka na hindi mo ako iiwan. Pero okay lang ba sa'yo na doon rin tutuloy ang aking ina?
Pagkalabas si Mama, doon na tayo dumiretso sa sarili nating bahay. He said, "Salamat TJ." Sabi ni Alaysa at may kasamang mapaklang ngiti. "Nagutom ka ba? Bibili ako ng pagkain sa labas." Medyo. Nagpaalam saglit si TJ at lumabas ito upang bumili ng pagkain. Kinabukasan, tagumpay ang detective sa pagkuha niya ng mga sample kina Arlisa at kay Rendel. Ang hinihintay na lang niya ay ang resulta ng DNA test. Nakalabas naman ng ospital si Ednalyn pagkalipas ng 3 araw at doon na siya nagpapagaling sa bahay kasama nila ang kanyang apo. Umuwi naman sa probinsya ang mga kinalakihan na magulang ni Alaysa dahil may naiwan silang maliit na kabuhayan. Nangako naman siya na bibisita doon kapag magiging okay na ang sitwasyon. Pagkalipas ng 1 linggo ay tumawag ang detective kay Doña Marites. Pinalam niya na pupunta siya sa bahay upang ihatid ang resulta. Nagkataon naman, nasa bahay siya ni TJ kaya doon na lang niya pinapunta ang detective. "Anong sabi Mama?" Tanong agad ni TJ at kasalukuyang karga ang kanyang anak. "Nakuha na niya ang resulta ng DNA test at dito ko na siya pinapupunta." Kinabahan si TJ, bagkos ay nagpakatatag siya at inihanda ang sarili sa posibleng maging resulta nito. Hanggang sa dumating ang detective at agad niyang inabot kay TJ ang puting sobre at agad niya itong binuksan. Nakukuyumo si TJ ang hawak niyang papel at bigla niyang sinuntok ang pader. "What happened, son?" Pag-aalalang tanong ng kanyang ina. "TJ," sabit ni Alaysa at kinuha niya ang hawak nitong papel at agad naman niyang binasa. "Oh my God!" Bulilas niya at sapu-sapo ang kanyang bibig sa pagkabigla. Umiyak si TJ habang umupo ito at nakasandal sa pader. Agad namang umupo si Alaysa at niyakap ito. "Anong resulta?" Kinakabahan tanong ni Ednalyn. Kinuha ni Doña Marites ang papel at pinasa rin niya ito. "Walang ya talagang babaeng yun." Halos sasabog sa sobrang galit si Mrs. Cliff at namumula ang buong mukha nito. Hindi mapigilan ni TJ ang sarili at sumigaw ito ng napakalakas. Sobra siyang nasaktan dahil mula pagkasilang ni Carla ay siya na ang nagpakahirap nito. Gigising na madaling araw para magtimpla ng gatas, magpalit ng diaper, magpaligo. Lahat-lahat ay siyang gumawa, ngunit hindi pala niya kaano-ano ang bata. Napahagulol si TJ at mas sinigpitan naman ni Alaysa ang pagkayakap niya rito upang hindi nito magawang saktan ng sarili. "Anak, tama na, tama na." Umiiyak na sabi ni Mrs. Cliff at tawang-awa siya sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak. Si Ednalyn naman ay hiyang-hiya sa ginawang panluloko ni Arlisa. Nakayuko ito at lihim na umiiyak. Kung nasa harapan lang niya to ay kanina pa niya pinagsasampal dahil sa kanyang kasalanan. Kahit nahihirapan sa pagkilos si Ednalyn, sinika pa rin niya na makagalaw at lumuhod sa harapan ng mag-ina. "Ako na ang hihingi ng tawad para sa mga ginawa ng aking anak sa inyo. Kung alam ko lang sana noon, napigilan ko na siya. Mama, tumayo ka riyan. Wala kang kasalanan. Huwag mong gawin yan. Si Alyssa ang dapat lumuhod at hindi ikaw." Humahagulol si Alaysa habang pilit na pinaupo sa wheelchair ang kanyang ina at niyakap ito. Punong-puno ang puso ni Alaysa sa galit para sa kanyang kakambal at sa kahihiyan na binigay nito sa kanyang ina at sa walang kamuwang-muwang na bata. "Anong plano mo kay Carla?" Tanong ni Ednalyn sapagat nag-alala siya sa inosenteng bata na nadamay rin. "Hindi ko ibibigay si Carla. Anak natin siya, Alaysa. Tayo ang kanyang mga magulang kaya hindi niya makukuha ang bata." Madamdaming sabi niya at may luha pa rin sa mga mata nito. "You're right, son. Kayo ni Alaysa ang nasa birth certificate ni Carla at hindi dapat nadamay ang bata. Wala siyang kasalanan. Biktima lamang siya sa kawalang-hiya ng kanyang ina." Mrs. Cliff said, "Nahihiya ako sa ginawa ni Arlisa. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkaganyan. Patawarin niyo ako." "Ednalyn, wala kang kasalanan. Hindi mo rin to ginusto. Hayaan mong si Arlisa ang magbayad nitong lahat." Tura ni Mrs. Cliff. "Pakiusap, Mama. Huwag mo itong masyadong isipin at dibdibin. Hindi ka pa magaling." At hinaplos-haplos niya ang likod ng kanyang ina.